Let's go! Hi guys! Ayan, welcome po ulit sa ating channel, The Daily Dive. Ayan, so grabe yung haba na ng napagsamahan natin. So thank you ulit. We are now on our episode 6, part 3. Part 3 na kayo? Nag-thumbnail kasi ako eh. Nag-alden ako eh, fan-thumbnail. Okay, no? Para may fan-thumbnail ako. Si Ray, madalas na. Yan! Thumbnail. Ayun. So, ayun guys, ganda no, pag-uusapan natin. Ako na ba kuya? Engage! Yan yan. Guys, ganda na ito. Sobrang solid. Siyempre, Word of God, no? About you sa Mark, chapter 2, verse 1 to 5. So, summarize na lang natin, kuya. About siya dun sa magkakaibigan. Yan, so about friendship siya, guys. About siya sa magkakaibigan na pumunta sa kinaroroonan ni Lord. Sa sobrang dami ng tao, ginawa nila, kung nasan na lugar si Lord or nasang bahay si Lord, ginawa nila, umakyat sila. Inakyat nila yung bahay or yung, ayun, yung ano na yun, o kung ano man yun. Inakyat nila and then gumawa sila ng butas. Binutasan nila yung bubong, doon nila binaba yung kaibigan nila na may paralyzed. Yan. So, grabing friendship yan. Friends forever, no? Ang ganda ng kwento na yun. Ulit, no? Mark chapter 2, verse 1 to 5 ata yun. So, may mga ganun ba kayong kaibigan? Yan. Comment kayo dyan. Na kaya kang tulungan kahit sa pinakamahirap ng sitwasyon. Kasi ang hirap ng sitwasyon ng kaibigan nila, paralyzed ka eh. Oo, ako yun, wala naman ako magiging doon. Iwan ko na yun. Kahit nga naka-wheelchair na, gusto mo bang itulak eh. Di ba? Pero sila, biruin mo, nasa bahay si Jesus. Eh, syempre, sikat si Jesus dun eh. Sikat siya. Parang, oh, nandiyan yung dakilang manggagamot. No? Parang praising ganito. May dakilang manggagamot na puno. Napuno yung ano nila, yung lugar. Ngayon, hindi makapasok. Kasi puno nga. Pero ang tindi nung ginawa ng mga magkakaibigan. Doon papasok yung ano, pag gusto may paraan eh. Di ba? Pero kung hindi makapasok sa pinto, hindi makasilip sa bintana, dumaan sa bubong. Basahin niyo yun guys, ang makalupit. Binutas pa. Siguro ko yung dami na galit na tao, no? Mga ano, daming tao, siguro dami nilang pinapakang ulo. Oo nga, no? Basta maiba eh, kasi binaba nila. And pinakamagandang himala doon, pinagaling ni Lord. Kasi parang ang nasabi yata doon, nakita ko yung pananampalataya nyo, kaya magaling ka na. Di ba? Pero ang pag-uusapan natin, yung friendship nila. Di ba? May kaibigan ba kayong gano'n? Or Ano ko lang ba yan? Na-perfect lang. Kasi sa panahon ngayon, apakadalang na lang ng ganong kaibigan. Mahirap makahanap ng ganong pagkakaibigan ko yan. Kasi ngayon, sa dami ng mga naging kaibigan ko, kapag wala ka ng may i-offer sa kanila, mawawala ka na sa circle nila. And yun yung realidad ng generation na to. Dumadating sa point na gamitin. Lalo pagka mga tropa sa labas, kapag wala na silang nagigain or wala na silang nakukuha sa'yo, madali ka na palitan. Totoo yan. Ano yan? Nasa generation tayo ng gano'n. Na, ano na natin about sa yaman. Kung mahirap ka, halos di ka lalapitan. Kung wala silang mag-gain nga sa inyo, for sure yan, nararanasan nyo yan guys. Diba? Parang even mga kaibigan nyo, hirap, kahit ako naman nararanasan ko minsan yun, ako mismo, syempre marami tayong kaibigan. Pero may mga kaibigan na humihingi ng tulong. Hindi naman porket hindi mo sila tinulungan, is ayaw mo na sa kanila. Meron ng part na hindi mo talaga sila kaya tulungan. Pero, yun nga, mas nararanasan din natin yung part na pag wala kang kaibigan. Tunay na kaibigan lang yung mananatili. Kagaya nung mga yun. Doon mo talaga makikita, kuya, kung sino yung mga tunay sa'yo. Sa time na walang-wala ka. Oo. Ay, oo.
Kasi madaling magkaroon pagka meron ka. Madaling magkaroon ng kaibigan. Kaibigan, pagka meron ka. Madaling mawalan ng kaibigan pag wala ka. Di ba parang ganun na. Pero kaya, at the same time, isa rin siya sa best moment para makita mo kung sino talaga yung mga nandyan. Nandyan. Through ups and downs. Tama. Kagaya nun, yung magkakaibigan na yun. Kung ako yun kunyari, ito, paralitiko. Kunyari, tara, akayin kita, akay. Tara, kaibigan ko andun, nagpapagalingin ka. Nakita ko ang daming tao. Sige, ikaw na lang. Paalad sa ilog. O kaya ipapasuyo na lang kita. Di ba? Ganun. Pero yun, ako pa ang hindi ko talaga kaya sa... pero yun nga, depende. Oo, binutas pa yung depende sa intimacy nyo ng magkakaibigan. Di ba? Parang siguro ang lalim na higit pa sa magkakapatid yun Mga buhat bata magkakasama. Tsaka siguro kaya sabay-sabay nilang naranasan na walang-wala yung hirap, yung struggle, no? Tapos napagtagumpayan nila rin ng sabay-sabay. Totoo. Pero mo, iisa sila ng goal. Ang goal lang nila, maihatid doon. Kay tropa nila. Tarupa. Oo, si tropa, Kasi kung tutusin, paralitiko kuya, ibig sabihin wala nang tayong i-offer Tao. sa kanila. Pwede na silang umalis Pwede na nilang layuan yung tao kasi wala naman sa Tsaka ang nakalagay sa Bible, ibinaba nila. Ibig sabihin nun, hindi kayang bumaba nung tao na yun, mag-isa. Sa palabas nga kuya yung pinortray yun, parang nakabalot yung tao. Dun sa anong pinortray. Sa bagay, parang malinaw sa Bible na paralyzed So parang ang ano tawag doon? Ano yung ngayon sa panahon natin? Nai-stroke, parang stroke. Oo, siguro stroke yun, na-stroke siya. Hindi ka makalakad, pero yun sa bumbong ka No, paano ko kaya gagawin? Sa tenga yung isa. Hindi, kaya yun siguro yung pinortray sa mga palabas na nasa ligaan, So may kaibigan din ako na ganyan. Tulad doon, nakikita mo yung tunay na kaibigan mo pag walang-wala. Or kahit di ka nakikita. Kasi meron yun nga, yung madalas nanonood din dyan, yung mga tropa ko na buwis-buhay gang, pangit man pakinggan, pero tunay na tropa yan. Sila, nung naging Christian ako, naging masaya sila para sa akin. Kasi kilala nila akong bulak-bul talaga. Yun nga yung nagsasabi sa akin na kung hindi nila ako nailala. Maganda. Maayos ayos na yung buhay nila, pero yung times na yun, masilimukot na nila. Pero nung naging Christian ako, naging masaya sila. Hanggang ngayon, parang pag nag-share ako sa kanila ng about sa Lord, masaya sila. Parang akala ko nga dati, hindi nila ako natanggap Kaya nag-uusap-usap kami. Meron sila part na minsan, kung paano kami mag-usap, nagmumurahan sila gano'n. Pero pag nandun ako, nila? Ay, hindi na. Limitado. Hindi. Yun, tsaka sinasabihan nila ako na hindi na ako nagmumura. Ganito, ganyan. Masaya sila para sa akin. Ganun. Kaya, yun, tunay na kaibigan. Makakahanap kayo din yan. Tunay na tropa. Kayo, meron ba? Mga ganyan? Sa church akin. Yan, sa church. Oo. Ito yung tunay na kaibigan. Kaya kang ilusot nito kung saan-saan. Ito yung paralitiko. Ay, di ba? Ako, totoo naman po. May kita mo yung mga tunay din sa... May mga nang iiwan bang kaibigan? May mga nangaan pa rin. Shout out all. Tari namin kayo. Mahal namin kayo. Okay lang. Balik na kayo. Nandito pa din kami mga tol. May mga hindi man pagkakaintindihan. Pero yun lang ang pag-usapan. Oo. Kayo, may mga tropa? Na ganyan, anong masasabi mo doon? So, walang iwanan sa lumalagong simbahan. Siguro ngayon yung pagdating sa pagkakaibigan, talagang pipili ka din ng taong kaibigan. Tsaka ang dami ko din mga kaibigan na iniwasan ko.
Kasi dahil din makakasama sa akin. Tsaka hindi naman siya hindi makakatulong. Parang sa point siguro na hindi na siguro tulad ng dati. Yung may mga oras na nasayang kapag Sumama ka sa kanila. Sumama ka rin sa kanila. Yung parang lang, nalas lang yung yung mga kaibigan kasi may mga dapat na talagang dapat lang piliin yung magiging kaibigan na makakatulong din sa ayun lang siguro yung sa akin. Tama yun yun, no? May lagi ko rin nga yung naririnig na kapag dumating ka na sa part na inaayos mo na yung career mo, inaayos mo na yung relationship mo sa Lord, talagang maraming mababawas na akala mo kaibigan. Totoo. Talagang yung sinabi niya nga na kapag gusto mo ayusin yung sarili mo, marami kang kailangang mawala and maraming mababawas na time para sa kanila. Kasi alam mo, wala kang magigain sa kanila kapag nag-spend ko ng mas maraming time sa kanila. Totoo. May gano'n na ikaw ang magbabawas ng mga hindi naman hindi man nila sila kaibigan. May kisama pa rin. Oo. Hindi pero na makikisama. Medyo, yun. Tama yun. May pakisama ka pa rin. Pero hindi ka na may kisama dun sa na alam mo na hindi makakabuti sa'yo. So, yan. Ganyan din sa part ko. Pero, tayo mismo na may mga tao din sa paligid natin na tayo mismo yung aalisin nila. Kung gano'n mindset natin, naalis din nila tayo. Sa ganun. Pero walang problema yun. As long as kayo mismo pure sa pagkakaibigan. No problem. At masarap magkaroon ng ganun tropa na kahit sa pinaka-down na sitwasyon, may naranasan ka na ba na gano'n na tropa mo, tinulungan mo talaga ng matindi? Sa lowest moment, siguro hindi ko naman siya totally tinulungan. Siguro ginawa lang din ng Lord na opportunity. Siguro nito lang previously kay Sir Kim. Nakakatawa. Even ako nagulat ako nun eh. Sir Kim, ang galing. Even ako namangha, kuya. Kasi yung expected namin, kasi parang lumapit lang siya willingly. Lumapit si Sir Kim para, kasi medyo ang tagal na niyang hindi nakakapag-apply or hirap siya mag-apply. So, tinry namin. Expected ko din naman na makapasok siya pero hindi sa ganong posisyon. Pero nagulat ako nung nag-apply siya, nakapasok siya, pumasa siya, yung nakuha niyang position is sa office pa rin. Sabi niyo, Sir, sobrang saya ko. Sabi ni Sir Kim, sabi kwento ko na. Ayun, Great testimony. guys, tropa namin yun. So, ayun yung kinikwento niya. Oo, sabi niya sa akin, Sir, alam ba sobrang saya ko? Kasi simula nung nagsabi ako na mag-apply ako sa inyo, niready ko na yung heart ko, niready ko na yung sarili ko magbuhat ng mga ganyan. Pero hindi, ang bait ng Lord kasi nilagay niya ako sa may aircon, sa magaan na trabaho, yung favor pa rin talaga. So, ayun, masaya ko para din kay Sir Kim. Tuwa rin ako nung time na yun nalaman kong gano'n. Yun. Ikaw, Ray, may mga tropa kang ganyan na natulungan mo o wala, no? Ikaw, tinutulungan? Siguro yung pagkakaano na yung financial. Kasi May ganyan. may mga Natutulungan ganun mo. part lang. Ayun na siguro. Yun, so, mapalad kayo, mga katititi kung meron kayong kaibigan na ganyan. Huwag nyo na So, what's up, no? Hihinto muna ako dyan.